morning. Good morning, good morning, good morning, good morning. Prangkahan sa balita. Biyernes ka edisyon, nagapanamyaw kita sa tanan nga mga nagapakigupod na sa aton pagpangalaga. Ang aton nga pagpangimbitar sa tanan nga mga aklanon nga mga kasimanwata. Ululupod kita tubtub sa oras nga alas 7 sa subong nga agahon. Upod ang inyo kasimanwa Carlo Padilla, Asturias. Ang aton nga pagpaabot sang pagpanamyaw sa mga amigo ta sa Kalibo Public Market. Mga negosyante ta nga ti agahon pa nagahimo na sang ila pagnegosyo. Mga tricycle drivers agahon pa nakita tagalumbayag na sa palibot sang aton banwa. Ang aton nga mga street sweepers, ang mga amigo ta nga mga garbage collector agahon pa iya. Nagapangabudlay na para mapasiguro nga mangin malimpyo ang aton banwa it Kalibo. Sa pagpangalagad sa programa Prangkahan, ang aton nga mga patrol reporters magadulong sa mga balita, may kaangtanan sa mga hitabo nga nagluntad sa nakalipas nga 24 oras. May mga nilabo kag may ara nga ginbuno. Bantayan ang kompleto nga detalye sa pagpangalagad sang programa Prangkahan. Mabilis, matapang, walang preno sa serbisyo publiko. Prangkahan agad. Ano mga mainit nga mga balita nga tutukan ta sa pagpangalagad? Ang kampanya sang Provincial Drug Enforcement Unit sa pagpamuno ni Police Major Jerome Manahan kontra sa illegal nga pagbaligyan na isang droga sa probinsya Itaklan. Batyag sa mga aklanon ang pagtimakas ang aton nga mga otoridad para matigayon nga mauntat ining pagbaligyan na isang droga sa aton probinsya. Ugaling lang may ara kitang observation nga luyag naton ipaabot sa ila igtalupangot nga dapat nila tagaan sang aksyon mga abyan. Ang pangutana bala hasta diin na nga level ang kampanya ta kay daw puro lang drug poser ang ginasugid ta nga ginapangdako. Mabilis, matapang, walang preno sa serbisyo publiko. Prangkahan agad. Mainit sa gihapon nga ginasugilanunan ang parte sa pag-file sang iya irrevocable resignation ni 2nd District Board Member Jose Ciceron Lorenzo Harisco. Madamo sa mga taga-segundo distrito ang luyag masayran kung nanugid bala ang rason ni Board Member Harisco sa pag-resign. Silingan niya sa iya sulat nga ginpadala sa kay Vice Governor Dexter Calizo, personal matter ang ginsandigan ni Board Member Harisco sa iya nga pagbiya sa katungdanan. Apisar nga gintagaan siya sang mandato sang mga taga-segundo distrito
nga irepresentar ini sa sangguniang panlalawigan. Mabilis, matapang, walang preno sa serbisyo publiko. Prangkahan agad. Nagapati ako nga ti ining pag-resign ni Board Member Jose Ciceron Lorenzo Harisco. Nabatyagan niya lang at for the sake of delikadisa, bla. Hindi niya man matrabaho ang iya trabaho bilang board member. Daw makahuluya man sa parte niya nga magakolekta lang siya sang iya sweldo sa sangguniang panlalawigan. Nga hindi niya mahimo ang iya obligasyon. And of course, nabatyagan tangati si board member Jose Ciceron Lorenzo Harisco. Hindi man siya iya politiko gid. Hindi pareha sa mga kilala nga mga politiko diri sa Aklan. Tapos ng termino mo, mabalik ka pagid. Daw parihas ba lang nga may ara ka nga nalipatan nga way mo pa matapos bilang miyembro sang Hunta Provincial. Mabilis, matapang, walang preno sa serbisyo publiko. Prangkahan agad. Si Mayor Abudjo Punsalan Jr., ang mayor sang San Simon, Pampanga, kaibahan ng iya internal city administrator, ginkasuhan na sang NBI. Ini may kaangtanan sa ila pagpangikel sa isa kadako nga kumpanya nga luyag kunta mag-establisar sang ila negosyo sa San Simon, Pampanga. Grabe man ang abilidad sining mayor nga ra. Ngayo 80 milyones para pahanugutan ang Real Estate Corporation nga i-establisar ang ilang negosyo sa duyong lugar nga nasakupan ni Mayor Abudjo Punsalan Jr. Nagpalag ang nagapanag-iya sang nasambit nga korporasyon. Tuman kadako ang ginapangayo, 80 milyones. Okay lang tani na kung negosyo mo ay kapital. Ang concern ta diri mga abyan, tanawan ni sila. Pag-abot sang eleksyon, nagagasto sila sang milyones ka pesos para nga makapungko sa palangakuan. And then after, sina anong nagakatabo? Ginagamit nila ang ila puder para sa ila personal nga mga intereses. Mabilis, matapang, walang preno sa serbisyo publiko. Prangkahan agad. Amuning dako nga problema nga ginapangatubang sa Pilipinas. Oras sa Pilipinas, alas 5:42. Ibalunta ang lakat sang panahon para sa karon nga adlaw. Pinaagi sa Pag-asa. Oras, alas 5:42. Energy Weather Report. Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang latest sa lagay ng ating panahon. Update muna sa LPA na minomonitor natin sa loob ng ating area of responsibility. Huling nakita ito sa layong 125 kilometers kanluran huyan ng Sinait, Ilocos Sur. Ibig sabihin po yung kanyang sentro ay nasa dagat malapit sa western boundary ng ating area of responsibility. Pero sa kasalukuyan, hindi naman na po ito nakakaapekto sa anumang bahagi ng ating landmass. Wala po itong direktang epekto sa anumang bahagi ng ating kalupaan. Although possible pa rin yung mga localized thunderstorms, mga pulupunong pagkilat, pagkulog sa northern at central Luzon. Sa nakikita din po natin, based na rin sa ating latest analysis at forecast, posible po na yung LPA na ito ay lumabas na rin ng
ating area of responsibility within the next 24 hours or within today din ho yan. At sa ating forecast ay posible rin ho at hindi natin niro-rule out ang tsansang maging bagyo po ito habang papalayo po ito ng ating landmass at papalayo po ng ating area of responsibility. Gayunpaman, kahit na maging bagyo man ito at nasa labas na po ito ng ating area of responsibility, hindi natin nakikita na makakaapekto pa ito sa bansa. Samantala, ang southwest monsoon o habagat patuloy pa rin nagdudulot ng mga pag-ulan ngayon sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao at ilang bahagi ho ng Southern Luzon. Maya-maya lamang ay iisa-isahin po natin yung mga lugar kung saan yung makakaranas ng mga pag-ulan dulot po ng habagat. At update muna dito sa bagyo na minomonitor natin. Nasa labas po ito ng ating area of responsibility pero nasa loob po ito ng ating Tropical Cyclone Information Domain, kaya't minomonitor po natin ito. Huling nakita ang kanyang sentro sa layong 2,580 kilometers, silangan huyan ng extreme northern Luzon, so napakalayo naman po nito sa ating landmass sa ngayon at malayo din sa ating area of responsibility. At ang kanyang lakas ng hangin umaabot sa 65 kilometers per hour near the center at gustiness na 80 kilometers per hour, kumikilos pakanluran, hilagang kanluran sa bilis na 15 kilometers per hour. Pero based po sa ating latest analysis at forecast, may posibilidad po na by Sunday o Monday ay pumasok po ito ng ating PAR o ng ating area of responsibility at kung sakali ay papangalanan po natin itong si Bagyong Fabian. Based na rin sa ating forecast at analysis, may posibilidad din na bago po ito pumasok ng ating area of responsibility or upon entry ng ating PAR ay typhoon category na po ito dahil nakikita natin na itong bagyong ito ngayon ay nasa tropical storm pero sa mga susunod na araw ay unti-unti pa rin po itong lalakas. Samantala sa ating ding forecast at patungkol naman sa tarakho nito, generally westward ang kanyang magiging movement sa mga susunod na araw hanggang sa unti-unti po itong pupunta dito sa hilagang kanluran. Pero hindi natin nire-rule out ang tsansa na maapektuhan nitong bagyo ang extreme northern Luzon sa mga susunod na araw. Kaya pinakamainam po na mag-antabay po tayo sa magiging updates ng Pag-asa ukol dito sa bagyo. Samantala para sa forecast natin sa araw na ito, maulap pa rin ang papawirin at mataas ang tsansa ng mga pag-ulan dito sa Bicol Region, sa Quezon Province, maging sa Mimaropa Region. Epekto po yan ng southwest monsoon o habagat. So magdudulot po ito ng mga kalat-kalat na pag-ulan at bagkidlat pagkulog sa mga na-mention po natin na mga lugar. Samantala dito sa Metro Manila naman, sa natitirang bahagi pa ng Calabarzon, ay asahan din po natin, maging dito sa Central Luzon, asahan natin yung mga bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin at posible pa rin yung mga isolated, mga biglaang pagbuhos ng ulan na mga panandalian lamang din. Samantala sa Northern Luzon, asahan din natin ng mga localized thunderstorms dahil nga po yan sa mga posibilidad ng mga pagkidlat pagkulog. At para sa Metro Manila, from 25 to 31 degrees Celsius ang inaasahang magiging agwat ng temperatura. Sa Baguio ay 17 to 24 degrees Celsius. Sa Lawag ay 24 to 32 degrees Celsius. Sa Tugigaraw naman ay 24 to 31 degrees Celsius. Sa Legazpi ay 25 to 31 degrees Celsius habang sa Tagaytay ay malamig din from 24 to 29 degrees Celsius. Dumako naman ho tayo sa Kabisayaan at malaking bahagi ng Mindanao. Sa Visayas, magiging cloudy o generally maulap ang papawirin at may mga kalat-kalat na pagulan at pagkidlat at pagkulog pa rin dahil sa habagat o southwest monsoon. Gayon din sa Zamboanga Peninsula, sa Northern Mindanao, Caraga Region at maging sa Davao Region, asahan din natin ang maulap na papawirin at tsansa po ng mga thunderstorms, mga pagkidlat pagkulog at mga kalat-kalat na pag-ulan dahil din po sa epekto ng habagat. Para naman sa pagtayo ng ating temperatura sa Tacloban from 25 to 31 degrees Celsius, 26 to 31 sa Cebu, 24 to 31 sa Iloilo. Sa Cagayan ay 24 to 31 degrees Celsius, 24 to 32 naman sa Davao, 25 to 31 degrees Celsius sa Zamboanga City. Again, sa mga na-mention nating lugar kung saan ay inaasahan nating magiging maulan sa araw na ito dahil sa habagat, such as dito nga po sa Bicol Region, Mimaropa, Quezon Province, dito nga po sa buong Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga at Davao Region, huwag kong kalimutang magdala ng payong saan man ang ating lakad sa araw na ito at maging alerto din ho sa mga posibilidad ng mga pagbaha o mga localized flooding.
Wala rin tayong gale warning ngayon na nakataas sa namang bahagi ng ating mga baybaying dagat. Although ingat pa rin ang ating abiso sa ating mga kababayang mandaragat, especially yung mga gumagamit ho ng mga maliliit na sasakyang pandagat. Samantala, ang sunrise po natin is 5:41 in the morning at mamaya ay lulubog ang araw sa ganap na alas 6:22 ng hapon. Ito po si Lori de la Cruz, Galicia. Magandang araw po. Energy Weather Report. Okay, nabatian ang lakas ng panahon para sa aton iya sa Aklan. Magpreparar lang kita kay kung kaisa, do medyo nagagalum-galum ang panahon ta, no? Siling mo mabatyagan mo gid nga daw maulan man siya. Pero way pa man normal ang sitwasyon sang lakas ng panahon sa aton probinsya. Mabilis, matapang, walang preno sa serbisyo publiko. Prangkahan agad. Alas 5:49 na ang aton oras. Ginatamyaw taanay sang good morning ang aton nga mga televiewers nga nagaupod sa programa ta, no? Si Engineer Paul Ascanio nagapamati na sa program ta. Si Ma'am Norma Andes, ang aton amiga sa Alaska, nagamonitor na. Kag si Nini Ilmo Chungson Terencio. Good morning! Kagkabay pa nga magpadayon kamo nga magpamati sa pagpangalagad sa programa, Prangkahan. Mabilis, matapang, walang preno sa serbisyo publiko. Prangkahan agad. Ining mga ginasugilanunan ta nga mga ginahimo nga kampanya makara. Provincial Drug Enforcement Unit kag sang Philippine Drug Enforcement Agency Aklan. Mga abyan, ngati kaliwa kanan ang dakpanay sa mga drug pusher nga nagabaligya sang droga. Nalipay kita because batyag ta ngati ang mandatos sang PDEO kag PDEA nga dapat dakpon ining tanan nga naga-engage sa operations sang illegal drugs. Nabatyagan ta nga ginahimo nila ang ila sini mga responsibilidad para maproteksyonan kita, mga abyan. Pero pangutana sa kay Police Major Jerome Manahan, ang nagaserbing nga hipi sang Provincial Drug Enforcement Unit, hasta diin na ang level sang aton kampanya. Amuning pangutana, mga abyan, nga luyag ta ipaabot sa pamunuan sang Provincial Drug Enforcement Unit or PDEO. At the same time, Philippine Drug Enforcement Agency Aklan. Kaya kung magsining kitang kampanya ta para lamang sa mga drug pushers, hindi natin mapauntat ang problema sa droga sa probinsya Aklan. Mabilis, matapang, walang preno sa serbisyo publiko. Prangkahan agad. Ako nagapati nga kilala taman kung sino ang iban pa maluwas sa mga drug pushers nga may ara partisipasyon sa operation sang droga sa probinsya Aklan. Siling gani, kung may ara kita ginasubject sa drug bypass operation, hindi bala bago ta siya kasuhan may ara anay nga interogasyon. Kay ang proseso da, i-surveillance ta si Juan de la Cruz kay na-monitor ta nga nagabaligya siya droga. After sina, kung masiro-siro ta nagid, sigurado na kita nga nagabaligya sa droga, then i-subject ta siya sa drug bypass operation. Pag nabaklan ta siya, sigurado kasuhan tagid siya. Pero, bago pa man mag-abot sa punto nga ginakasuhan ta, ining mga nadakop naton nga mga drug pushers, hindi bala nagaagi sa interogasyon? Ginausisa ta imaw kung sino ang iya supplier. Ginausisa ta imaw kung paano nakalusot ang droga kana. Mga abyan. Karon, ang pangutana ta sa kay Police Major Jerome Manahan sang PDEO, nagapati ako nga madamo na kamusang ideya nga nakakuha sa inyo nga mga ginpangdakop nga mga drug pushers. Pero nga awala naton sa gihapon ginatabi nga
ining mga dalagko nga mga tawo nga involvado sa operations ang illegal drug sa probinsya Itaklan. Mabilis, matapang, walang preno sa serbisyo publiko. Prangkahan agad. Ang punto de vista naton diri mga abyan nga dapat ang kampanya sang PDEO kag PDEA kung droga ang pagasugilanunan dapat i-upgrade taman. Hindi lang kay mga drug pusher ang ginatutukan ta. May ara nga mga drug courier nga nagadala sang droga harin sa Iloilo pakadto sa Aklan. May ara nga mga drug courier nga nagadala sang droga halin sa Manila pakadto sa Aklan. May ara nga mga pinanser nga ari sa Aklan nga supposedly ginasubject na sila sa drug operation. Mabilis, matapang, walang preno sa serbisyo publiko. Prangkahan agad. Kay nagapati ako banwa nga kung madakop naton ini sila, then amo ining isa sa mga bagay nga gina-expectar naton nga mahagan-hagan ang pagbaligyaan na isang droga sa probinsya Itaklan. Kabalo kamo kung magsiling kita mga abyan drug financer, may ara di sa Aklan drug financer. Ang mga drug suppliers nga nagahalin sa Iloilo, nagahalin sa Metro Manila, bago pa Manila, dalhon ang bulto-bulto nga Cebu sa Aklan, may ara nga nagabaton di, may catcher. Nga kung siin, doyong nagaserbi nga catcher, sang sining mga droga nga ginasulod diri sa aton sa Aklan, amo man ni sila ang nagaserbi nga drug financer. When we say drug financer, may kwarta siya. Kaya mga supplier hindi man magpadala sang droga iya sa aton sa Aklan kung waay sang advance payment. Mabilis, matapang, walang preno sa serbisyo publiko. Prangkahan agad. Nagapangayo anay advance payment ng mga supplier. Boss, 1 milyon ang balor sang droga nga gin-deliver namon. Kinahanglan namon 500,000 pesos nga cash payment or down payment. Di kundi ang droga arena sa Aklan, susya na ang nagaserbi nga distributor sini. Mga abyan. Nga muning dapat ginatutukan sang PDEO kag PDEA. Para sa sina, totally, kung hindi man totally, maamat-amat naton nga ma-eradicate ang pag-proliferate sang operation sang drug sa probinsya Itaklan. Kay problema ang droga subong. Bisan sa mga eskwelahan, may ara nga nagabaligya droga. Maluwas sa Cebu, may marijuana. Police, Major Jerome Manahan, sir. Nalipay kami kay nagakampanya kamo, pero hindi nyo kami makumbinsi nga magbilib sa kampanya nyo para magsilig kamo sa amon nga mapauntat nyong operations ang illegal drug sa Aklan. Mabilis, matapang, walang preno sa serbisyo publiko. Prangkahan agad. So dapat ipakita nyo sa amon nga nagataas man ang level sang kampanya nyo. Hindi lang kay mga drug pusher ang ginatutukan nyo. Mabilis, matapang, walang preno sa serbisyo publiko. Prangkahan agad. Nakasayod ako kag nakasayod ng PDEA kung sino ini mga drug financer. Sino ini mga drug catcher diri sa Aklan nga muning nagapamupod sining droga sa mga drug pusher nga ginapangdakop ta. Kaaway ninyo sila ginatagay atensyon. Mga abyan, ayaw nyo paghulata nga magduda kami nga basi ginaproteksyonan nyo ining drug financer nga ra. Mabilis, matapang, walang preno sa serbisyo publiko. Prangkahan agad. Kaya siling ko gani sa inyo sa balita, masamin nyo mabatian, masamin nyo mabasa, mga biyan, sa internet, sa social media, may gindakop na naman nga drug pusher, nakuhaan 2 ka sachet, nakuhaan 4 ka sachet, nakuhaan 1 ka sachet. Hindi nyo mapauntat ang operations ng droga sa Aklan kung ining mga pusher lang ang ginatagaan ta, mga biyan sa pagtamod. Kung magsiling ka mo sa akon kag kumbinsiyon nyo ako, nga sarayang ginahimo sa PDEO kag PDEA nga ti ginapandakop ang mga drug pusher,
Mauntat ng operations ang illegal drug sa Aklan, hindi na iya matabo. Mga biyan, gagulutok lang ang inyo ginapang dakop sa Aklan Rehabilitation Center nga ginakasuhan. Gagulutok lang sa BJNP or Bureau of Jail Management and Penology. Pero ako nagapati, may gindakop ka mong daywa ka mga drug pusher, may ara naman mabulos 4 o 5 nga kay kalabanan sa mga drug pusher, drug user. Bilis, matapang, walang preno sa serbisyo publiko. Prangkahan agad. Gusto mo nga malibre ang imo sini ginagamit? So kinahanglan mo magduso, droga. Kung ako drug user, mga biyan, pila ng balor sang isa ka sachet subong hindi magnaba sa 1,000. Kung way ka man trabaho, anong himuon mo? Kay nalulong ka na sa droga, anong himuon mo? Para malibreng ginakonsumo mo, mabaligya ka. So gani nag-aabo ang mga drug pusher because sila mismo mga drug users. Di ba lang? Police Major Jerome Manahan, sir. So gina-remind lamang natin sila na kung pwede, taas-taasan nyo man ang level sa inyong kampanya, bukon lang sa mga drug pusher kamo nakatutok. Mabilis, matapang, walang preno sa serbisyo publiko. Prangkahan agad. Oras sa Pilipinas, alas 5:59. Magabalik kita pagkatapos. Ako, si Linley Villanueva, isa ka online assistant and valuable coach. Nagsugod ako inom sang MX3 capsules sang 2018. At that time, I was already working online and also take care of my aunt at home. Bisan ano ka busy, I always work out and eat healthy food. Kapartner ko ang masaligan ko nga MX3. Ano man nga mga roles sa akon kabuhi, handa ko atubangon kay kaupod ko si Lord kagang MX3. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Gaming for 21 years old and above only. Game responsibly. Keep it fun. Sa halagang 60 pesos lang, makakatulong ka na, protektado ka pa. Maaari ka nang maging bahagi ng Philippine Red Cross Membership Program. Bilang isang member, meron kang access sa iba't ibang services at assistance ng Philippine Red Cross. Ang iyong pagsali sa membership program ay magbibigay rin ng suporta sa mga serbisyo ng Philippine Red Cross na tumutulong sa mga taong nangangailangan. Maaari kang pumili mula Classic Membership, Premier Bronze, Premier Silver, Premier Gold, Premier Platinum, Senior Membership at Senior Plus Membership. Bumisita sa pinakamalapit na Philippine Red Cross Chapter o pumunta sa link na ito. Kaya ano pa ang hinihintay mo? Halika na at maging miyembro ng Philippine Red Cross Membership Program. Dahil dito, nakatulong ka na, protektado ka pa. Si Nanay Francia sa kanyang Kwantong Rice Coffee. Noong wala pa akong rice coffee, ang katawan ko. Lagi po akong nakukumpay kasi ang taas ng blood pressure ko noon. 3 beses na ako na-atake. Kahit umiinom ng maintenance, na-atake pa rin. 230/180. Ang daming changes. Pag lumalabas ako, ang dami daw nila. Kung kailan daw tumanda, lalong gumanda. Diba? Amazing! Amazing! Okay po, dahil po ba yan saan? The rice coffee! Punta na sa mga suking butika. Beautiful girl. Uy, mare, kagwapag, yung luki ka makaron na. Ihutik mo man abi ro imong sikreto kakon. Uwa ako it sikreto, mare. Alagang La Marqueza Facial Care and Spa ro ako niyarang itsura. Kompleto abi una it serbisyos sa pampagwapa. May andang special treatment, facial, peel-off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag eyelash perm. Ag harapa, may anda pa nga tattoo para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Ag kasayod ka, mare, nga alagang La Marqueza man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo,
mo, huwag gid ko pa sira kagupuhon. Ag baby face imaw gihapon. Ikaw, alagang La Marqueza ka ba? La Marqueza Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Kalibo, Aklan. DTX Coffee Mix. Leslie Katay, mahiligid ako bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds, pampasexy gid man niya nga kape. DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. D3 Bio. Ako si Norberto, isa ka atlet. Dako gid ani bulig sang D3 Bio. Tungod gid napapag-on niya akon maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sang pag-ehersisyo. D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. Mabaka sa mga butika. Punggod kag rashes? Mag DTX 500. Ang DTX 500 may yara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayos sang punggod kag rashes. DTX 500. Bakal na sa mga butika. Whirlpool simplifies daily life with innovative appliances for laundry, cooking, and cooling. And at the heart of it all is the Whirlpool refrigerator, helping to keep your food fresh and your kitchen running smoothly day and night. With Whirlpool Sun Inverter technology, it cools efficiently and saves energy. Whirlpool, American innovation that works for your lifestyle. Making your world a little easier. Whirlpool. Idilita po ito ng mga plan po. Nanay, kayo po ay umiinom na ng ating rice coffee? Ay, naka-anim na po akong access, pero dumating ang pagkakataon na naubusan ako ng budget. Di ngayon, bumalik po ako sa ordinaryong kape. Alam niyo po, ang dami ko na ngayong nararamdaman na sakit. Yung sisikmura ko, yung pag-iihi ko lalo ngayon ako. Mapanghi kahit kaiihi ko lang. Saka, sumakit na naman uli yung katawan ko, tapos yung ulcer ko, tapos hindi naman ako makatulog. Naniniwala na kayo sa sinasabi ko na dapat po tuloy-tuloy yung pag-iinom ng ating rice coffee? Oo nga. Sabi ko sa apo kong 17 years old, gagawa tayo ng paraan palagi para hindi na tayo mawalan ng rice coffee. Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1. Fuji Denso believes that appliances are long-term investments, so it is very important to choose wisely. And what could be a wiser choice than using reliable, durable, and energy-saving appliances from Fuji Denso? Just like families and companies trusting Fuji Denso, you will see the difference when you upgrade your usual appliances to Fuji Denso HD Inverter appliances. Fuji Denso, quality above all. Upgrade your home, upgrade your business with Fuji Denso. Quality above all. D3 Bio. Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nanggaling mundo ko, naibaluan ko nga taas ng gali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, 3 ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure. D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may visio. Ang visio. Yung may D3. Mga butika. DTX Coffee Mix. Ako si Nato Barrios, mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Testingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mga butika. Unitop Kalibo is now open for rental space 4 to 100 square meters for choose, such as bank, jewelry shop, ATM, PCSO Lotto, salon, massage, brand clothing, footwear, brand mobile phones, clocks, gifts, kitchenware, and many more. For inquiries, please contact at 036-500-6145 or visit at Unitop office located at 2nd floor near furniture area. Ako si Jonali Visitasyon, 3 years nga MX3 capsule user. Bilang homemaker and part-time mompreneur, I live an extraordinary life. Hindi mahapos but fulfilling. Kinahangan mangin healthy para sa akong pamilya. With proper diet and exercise, kaupo ng MX3 capsule, tunay, natural, original. Masalikan ko gid. Mabudlay ang adlaw-adlaw nga ulo brown, pero sa kada bugtaw nga mayo ang lawas, miracle indeed. Gani, kung may hugot nga pagsalig sa Dios, may extraordinary blessings. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ninjampe Aqua Syrup. Ako po si Sarah Geronimo Guidicelli, singer, actor, and performer.
Like any other instrument, I have to take care of my voice. Lalo na po, pag nafe-feel ko na scratching yung throat ko at magkakasakit, when I take Ninjom Pepakwa syrup, it immediately soothes my throat, relieves hoarseness, cough, and it expels phlegm. Kaya I always have one in my bag and at home para prepared for any urgent need. Ninjom Pepakwa syrup, my #1 choice. Ninjom Pepakwa syrup, care for your lungs and throat. Available in all leading drugstores nationwide. Na FM. Ito ang 107.7 Energy FM. Araw at gabi mo'y tunay na sasaya dito. Sagot namin, tugtugan, kantahan, walang patid na tawanan at kulitan. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo #1 Energy. Ito ang 107.7 Energy FM. Sa bahay, opisina, kotse, taxi at jeep. What? Tricycle, FX, basta masikip. Palengke, internet, plaza, karinderya. Energy FM, nagbibigay saya. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo #1 Energy. Pangga, energy kaibigan mo. Pangga, energy ang numero 1. Agad tumalo na at isigaw mo. Same, pero iba. Sabihin radyo, sabihin mo Energy. Naka-energy na ba ang lahat? Lagi-lagi. Balita, may iba't ibang mukha, may iba't ibang anggulo. Tayo na't hanapin ang sakto, tamang anggulo, tunay na mukha ng balita sa Prangkahan. Mabilis, matapang, walang preno sa serbisyo publiko. Prangkahan agad. Alas 6:09 na oras, nagapadayon kamo nga nagapamati sa pagpangalagad sa programa Prangkahan. By the way, ginatamyaw taanay sang mayong aga si Joe Gratias, partner. Nagamonitor na sa programa ta, no? Si Vince Image nagapamati na, si Ma'am Janet Yap, si Leona Padasas, kagasubong man si former ISBE member Chudoro Utoy Nabarosa Bill Llorente Jr. sa Libacao, si Nico Dorico nagapamati na sa aton sa Antique, KG Pam, Bergie Bill Llorente, Ma'am good morning, si Mr. Joel Isto nagamonitor man sa aton, salamat gid. Merly Kabugnason nagamonitor na, si former ISBE member Aguila Dudoy Mayuga sa Libacao, si Ma'am Josepina Villorente de Luna nagapakig-upod na sa aton pagpangalagad sa Manica Libacao, si Annalisa Abayon Piñaflor, thank you, kag si Mr. Erwin Solina Sabay, mga abyan, thank you very much sa inyo pagpamati. San mang sulok sa aklan, pinakikinggan, kapag may aksyon at balita, nakatutok agad. Naka-standby sa linya ta si Kasimanwang Jeneline Gano sa mga natipon nga mga balita direkta sa Kalibo Police Station. Report. Energy Police Report. Kasimanwang Jeneline Gano, good morning. Kasi manuwa nga Carlo, para sa aton karano nga mga natipon nga balitaan, gagaki confined sa ospital matapos nga gabon sa Banwa Ita numan siya. Natabo ray karon nga insidente mga alas 10:38 kagabi sa Maya Barangay Poblasyon una karon sa nasambitan nga Banwa. Ray karon nga biktima hayagin kilaga kaya Lindsay Andrade gagaki ra imaw kasi manuwang Carlo sang 45 anyos sa residente ita nasambitan nga lugar
lugar. Samtang rong suspect hayagin kilagaman kay Mark Jason Esparagoza, 35 anyos, residente man ita poblasyon numan siya. Sa inisyal nga investigasyon itaton karanga numan siya PNP, haya una sa impluwensya ita makahilo nga imnon rong ray karon nga suspect, aga nagsininggit ang aniraya aga nakaranga ginasampit itray karon nga puniti or away rong ray karon nga biktima nga niya kuulihi haya naguntad ta rong ray karon nga mainit nga ning pagdiskusyonan sa ray karon nga daywa. Aga ri karon dayon bumuoray ita sanduko no rong ray karon nga suspect aga ginabo sa wala nga itsura rong ray karon nga biktima nga niya insigida raya nga gintawgan itaton karang nga kapulisan aga ro aton man karang nga kapulisan ay nangayo man itabulig sa aton karang nga MDRMO naman siya para nga tawaan ita una nga pagbugong ray karon nga biktima aga gindaga sa sangka pribadong ospital iya karon sa Banwa ita Kalibo. Aga kuulihi nadakpan matarong ray karon nga suspect matapos nga ni nga makilan-an ita ray karon nga witness. Sa makaron haya padayon pa nga nagapabugong sa ospital ng ray karon nga biktima aga sa kustodiya mata ita numan siya Municipal Police Station rong ray karon nga suspect para sa nagkaigo karang nga disposisyon. Samtang padayon man rong investigasyon ita kapulisan kung alin rong motibo sa ray karon nga pagpanglabo. Samtang sa pihak nga bahin sa dugang nga balita, bangod sa ginsalin nga gasolina sangka panimagay sa Banwa ita ni Washington rong nasunog. Aga ro nga itaray karon nga tag-iya hay nag-angkon ita mga paso sa nagkarang kagawasan bangod sa raya karon nga insidente. Natabo raya mga pasado alas 9 kahapon itagahon sa Maya Sitio Baybay Sentro, Barangay Pulo sa Banwa ita ni Washington. Aga ron tag-iya itaray karon nga panimagay hay si Larry Bautista Iluran. Aga suno nga ni sa report haya insakto nga alas 9 ita agahon kahapon haya nakaabot sa andakarang nga panimagay rong ray karon nga mag-amahay maghadin nga ni sandara sa gawod. Aga pag-abot sa anda karang nga bagay naga-inistorya pa sandaraya sa una karon sa guwa aga naghambag rayon ro nagkarang nga unga nga mangayo nga ni itray karon nga sangkiri nga gasolina hay nagkarang nga pagagamitan nga ni matapos kato insigida man nga binuo itray karon nga unga nana ro nga ray karon nga Wilkins nga sugudlan ita gaapat o 5 ka litro itray karon gasolina aga ito nga ni umagto sa Maya kusina aga nagasalin nga ni kunta sa ray karon nga maisot nga plastic bottle nga niya pagbukas sa ray karon nga sudlan haya ihalin nyo nga ni na nakunta raya haya nagagawas tarong ray karon nga gasolina aga bangod nga ni sa magapit pagid imaw raya sa dapog aga may baga patana haya nagagto tarong ray karon nga gasolina sa baga ang nagdabdab taraka si Manwang Carlo aga Subot silingon, mismo sa dapugan gid sila iyan nagsalinay sa tong gasolina ron. Balero anat abi kara nga sugudlan itaray karon nga gasolina hay ito matara kampi sa baybay kay kakaabot nga ninandahalin sa gawod nga niya ray karon nga gasolina sugudan ita gasolina nga Wilkins hay ginbuo na ito sa anda kara nga baruto nga ra kasi Manong Carlo aga gindagat anana sa may kusina nanda gawa ta nga ni siguro nakaano rong ray karon nga unga nga ninana itag iya nga may baga pat aron anda kara nga kusina baga nga ka sa Carlos. Ilan dalapugan, may baga pa. Nga ni nag-agtot arong ray karon nga gas kay nagsilit abi mo ra nag-agawas ta nag-agtot arong gas sa baga aga nagdagabdab pati nagdabdab raya aga naabot ang ani it kagayo ro ana karang nga unga no nga 22 anyos nga gagaki. Ang balay nila nasunog manwa. Kaya sa printe abi kato ita bagay ray karon nga si Larry agroana karang nga unga ay sa likod ta itanda karang nga bagay nga ni masugod kunta raya o ganing madasing nga nagbahuro nga ray karon nga kagayo kay obra sa light materials so nga karang nga bagay agaro mga gas abi nga to nga sa sugudlan hay nagkagalat man ra kasi Manong Carlo mao man nga mas gumagko parong ray karon nga kagayo nga ni ro nga inobra ni Larry tagray karon nga tag-iya nanawag imaw ita bulig sa mga
mga tawo una karon sa lugar agaging kabuligan mataray nandaraya nga basyahan itubi nga magaling nga ni sa baybay. Aga after it mga 20 to 30 minutes hay napagong matarong ray karon nga kagayo aga bangod nga ni sa ray karon nga sunog hay nagangkunta ita mga paso no sa kagawasan rong unga nga ranilari nga nakadagagan matangani raya una karon sa may anda kara nga bubon nga ni mayad lamang no nga insigida matanga nag-abot rong aton kara nga BFP ni Washington nga ni gin-assistiran raya aga gintawan man ita first aid agindaga sa ospital para man sa nagakaigo kara nga pagbugong nga ni bangod sa ray karon nga nagaguntad nga nga sunog na damay rong anda kara nga TV mga electric fan aga gamit ko ana kara nga mga inunga nga ni nasayuran nga anom sandar rong naga-star o nakaron sa nasambitan nga panimagay tatlo kara rong ana nga unga ana kara nga umagad aga sandangani kara nga mag-asawa pero matabo rong ray karon nga insidente hayawa matangani itatawo sa sugod itray karon nga panimagay aga makaron hayawa pagid masayuran itaton kara nga BFP ni Washington kung alin rong ginumpisahan ni itaray karon nga sunog samtang padayon para anda karaman nga investigasyon para masayuran pagid kung pila rong danyos sa ray karon nga insidente. Samtang sa dugang pagid naton nga report isa ka homemade 12 gauge shotgun rong gin-surrender man sa mga otoridad sa Banwa Italy, Bacau. Raya hayagin surrender itaray karon nga sangka concerned citizen nga uwang nga ni ita magazine ammunition aga markings roray karon nga nasambitan nga armas hay gindaga sa Libacao Municipal Police Station para sa dokumentasyon aga ginto turnover dayon sa Supply PNCO ita First Aklan Police Mobile Force Company para sa nagakaigo man kara nga disposisyon samtang nga ginaengganyo man itaton kara nga First Aklan PMFC ng mga nagahupot ko bukon italisensyado nga nga mga armas nga voluntaryo raya nga iga-surrender sa pinakamagapit nga police stations o kon sa opisina ita First Aklan PMFC nga nakahamtang una karon sa maya Barangay Rosal, Libacao, Aklan. Kasi Manuang Carlo, raya ro aton kanano nga mga natipon nga balitaan maghalin ni kara sa aton nga area of responsibilities. Uman ako si kasi Manuang Jeneline Gano sa Kayit Patrol with kasi Manuang Jerome Lastimosa para sa patas ag may tagipusoong pagpanerbisyo publiko with kasi Manuang Vanessa Paderes at Energy FM Kalibo kasi Manua ko palangga ko. Report. Energy Police Report. Mabilis, matapang, walang preno sa serbisyo publiko. Prangkahan agad. Okay, na batian ng balita nga gindulong sa aton ni Kasimanwang Jeneline Gano. Salamat gid sa mga balita. By the way, bago kita magpadayon, may public service, ginapanawagan ang tanan nga mga kakilala, paryente ni Arnaldo Odong Cuatres Itin Senior nga siya nagtaliwan na sa pihak nga kinabuhi. Ang iya nga bangkay nahamyang sa residensya sang pamilya Itin sa barangay Morales sa Balite. Ang lubong ni Arnaldo Odong Itin Senior na talana sa Agosto 9, 2025, alas 2 ang takna sang hapon, kag may misa nga pagapatigayunon sa San Rafael de Arcangel Church dira sa Balite. Ang nagapanawagan sini ang iya nga mga kapamilya. Mabilis, matapang, walang preno sa serbisyo publiko. Prangkahan agad. Nagapamati naman sa aton pagpangalagad si Evie Casibo Saldivia kag si former SB member Larry Maming sang Banwa It Banga. San mang sulok sa Aklan, pinakikinggan, kapag may aksyon at balita, nakatutok agad. Alas 6:21 na ang aton oras. Mga isyong dapat himay-himayin, bubusisiin, sapagkat walang takot. Prangkahan. Kaparihas ang akon ginpabutyag sa inyo mga abyan. Ginasugilanunan gihapon diri sa aton probinsya
ang pagsubmiter ni Honorable ISBE Member Jose Ciceron Lorenzo Harisco sang iya sini nga irrevocable resignation sa kay Vice Governor Dexter Calizo. Kung matandaan ninyo sang nagligad nga sesyon sa Sangguniang Panlalawigan, rayang natungdan nga irrevocable resignation gintalakay. Mga abyan, no? Ginpresentar sa plenaryo ni Honorable ISPE Member Apple Cleope nga kung siin ang nagserbi nga acting presiding officer si former Vice Governor Boy Quimpo nga subong miyembro na sang Hunta Provincial, mga abyan, bilang ISPE member. San mang sulok sa aklan, pinakikinggan, kapag may aksyon at balita, nakatutok agad. Basahon ko sa inyo ang irrevocable resignation ni Board Member Jose Ciceron Lorenzo Harisco para may ideya ka mo, no? I know nga ti sang nagligad pa nga Lunes, naglupok na ni. Kag halos na balita na. Pero balikan talang kay kabalo ka mo madamo nga mga taga Segundo Distrito ang nagapangutana kung anugid ang matuod nga rason sa likod sa nangin desisyon ni Honorable Board Member Jose Ciceron Lorenzo Harisco nga mag-resign sa iya sini katungdanan. July 30, 2025, the Honorable Members Sangguniang Panlalawigan o Bakla, through Honorable Vice Governor Dexter Calizo, Presiding Officer Sangguniang Panlalawigan, subject irrevocable resignation from office as member of Sangguniang Panlalawigan o Bakla. I, Jose Ciceron Lorenzo A. Harisco, having been duly proclaimed, sworn in, and having formally assumed office as member of Sangguniang Panlalawigan, representing the 2nd District of Aklan for the 2025 to 2028 term, hereby tender my irrevocable resignation from the said position, effective immediately, pursuant to pertinent provision of Republic Act 7160. This decision follows carefully consideration of pressing personal and family commitment, which regrettably prevent me from continuing to serve in public office. My irrevocable resignation is submitted freely and voluntarily with full awareness of its legal effect. Furthermore, I hereby waive any and all rights, emoluments, and benefits attached to the office from the date acceptance thereof. Please record this resignation in the official journal of proceeding to facilitate the declaration of a permanent vacancy and the immediate commencements of lawful appointment process under Republic Act number 7160, ang local government code, no? Likewise, kindly furnish a certified copy of the entry to the Commission on Election, Department of Interior and Local Government, the Nacionalista Party, and the Office of the Provincial Governor of Aklan. I extend my gratitude to this honorable body and to the people of Aklan for privilege, however, belief and trust that the vacancy thus create will be filled
promptly in accordance with the law. Very respectfully yours, Jose Ciceron Lorenzo E. Harisco, member Sangguniang Panlalawigan, Province of Aklan. San mang sulok sa Aklan, pinakikinggan, kapag may aksyon at balita, nakatutok agad. Tiyan mo ning irrevocable resignation nga ginhimo ni Board Member Jose Ciceron Lorenzo Harisco. Ang rason kung nga ang nagtender siya sang iya irrevocable resignation, mga biyan, bangod sang personal kag pamilya nga mga rasones. No? Di ko magsiling kita personal matter, hindi naman naton pwede gid nga hibaloon halin sa iya kung ano gid ang rason. Basta siling niya, ang rason kung nga ang nag-resign ako sa akon katungdanan, inabangod kay kinahanglan ko man i-settle ang amon sini nga mga kinahanglan tapuson anay nga mga obligasyon. Kay kasayod man kita nga si Board Member Jose Ciceron Lorenzo Harisco, negosyante ni. May ara siya nga ginamanihar nga multi-billion company sa Manila nga may ara man nga mga koneksyon sa iban nga parte sang kalibutan. So nagakita si Jose Ciceron Lorenzo Harisco sang milyones sa iya trabaho bago siya magsulod sa politika. Di kung ikaw man halimbawa, milyones yung kinakita mo kada bulan sa imo iya trabaho, kung magpabilin ka bilang board member sa 2nd District, pila nagit kitaon mo da? 140,000 pesos kada bulan, mga abyan? Mabilis, matapang, walang preno sa serbisyo publiko. Prangkahan agad. Nasanay ka iya sa milyones nga sweldo mo pagkatapos tagaan ka lang sang 140,000 pesos nga sweldo kada bulan kung mag-board member ka sa probinsya Itaklan, kani binag-binag kagit. Okay lang kung tani kung nagdaog si papa niya bilang kongresista sa 2nd District, base magapadayon si Jose Ciceron Lorenzo Harisco sa iya pagpangalagad bilang board member sang probinsya Itaklan. Pero kay na mierde, so nung himuon mo kundi balik ka na sa imo dating nga trabaho, banwa, karon. Kung pinsaron mo gid, mas mayad ining ginhimo mga abyan ni Honorable Jose Ciceron Lorenzo Harisco para kakon. Bangod gani nga ginpakita niya lang ang iya sini nga honesty. Ngati hindi ko magampanan ang akon trabaho. So kinahanglan ko mag-resign kay may akon prioridad. Amo ning ginatawag nga delikadisa. Ngati hindi mo magampanan trabaho mo, nga apiliton mo gid ang kaugalingon mo. Bangod lang sang 140,000 pesos nga pagakitaon mo mga abyan bilang board member sang 2nd District sang Aklan. Mga isyong dapat himay-himayin, bubusisiin, sapagkat walang takot. Prangkahan. Diri makita mo nga si Honorable Jose Ciceron Lorenzo Harisco, honorable gid man. Bangod gani nga, way niya paggamita ang iya sini nga pagiging politiko. Kaya man kung nagsulod ka na sa politika, ang tawag sa imo politiko. Pero hindi man siya politiko para sa iya pagpati. Napilitan man lang siya magdalagan board member sang nagligad nga eleksyon, bangod sang hinyo ni tatay niya. Nga dalagan ka, para nga kung magdaog ako, pagpanghanda ini, para sa imo pagdalagan bilang kongresista sang 2nd Distrito. San mang sulok sa Aklan, pinakikinggan, kapag may aksyon at balita, nakatutok agad. Ugaling lang kay napaslawan, si former Congressman Ted Harisco magdaog sa nagligad nga eleksyon, subata niya, ano pang rason nga magpabilin ka sa Sangguniang Panlalawigan? Sling gani, inigit pakita nga aksyon
ni Jose Ciceron Lorenzo Harisco, bagay nga dapat lang. Kaya kung hindi mo man lang mahimo ang obligasyon mo, nga magpabiling ka pa. Hindi parihas ang iban nga mga board members nga ara subong sa posisyon, nga kapito ko sa sangguniang panlalawigan, mga abyan. Mga isyong dapat himay-himayin, bubusisiin, sapagkat walang takot. Prangkahan. May ara gani ko kilala dao, miyembro sang Hunta Provincial Subong. Nagligad Vice Governor, natapos niyang termino niya. Nagpapili uman sa pagka-board member na parihas bala nga may nalipatan sa sangguni ang panlalawigan nga kinahanglan niya balikan. Di ba? Tini sila mga kapitoko sa sangguni ang panlalawigan banwa. Okay. Granting at abogado imaw, nasayran niya ang iya sini nga kinamatarong, tiga ni, why man sang pwede mag-question kung magpapili siya. Pero, for the sake of delikadisa, dapat why ka na magpapili. Nga, hindi masarangan sang iban mo nga mga kaibahan, do yung responsibilidad bilang board member sang banwa, sang probinsya Itaklan. Mabilis, matapang, walang preno sa serbisyo publiko. Prangkahan agad. Gani kung pangutanon mo ako, nagasaludar ako, banwa. Sa kay Honorable Jose Ciceron Lorenzo Harisco, sa iya ginhimo. Dalayawon siya. Bangod nangin honest lang siya sa iya kaugalingon, kag nangin honest lang siya sa mga taga-Segundo Distrito. Hindi garapal. Kay may araya iban mga abyan nga ti, hindi niya magampanan trabaho niya, pero pilit niya, mga abyan, nga ginahimo ang tanan para lamang makuha ang sweldo intended para sa iya. May akon halimbawa sini. Natandaan nyo si former SB member Eric Ray sang Banwait Malinaw, o kung nagapamati mga taga Malinaw, pwede nila ikumpirmar ni sa inyo. May araan na SB member da sa Malinaw. Natapos yung termino niya. Nakapangalagad siya sang 9 years bilang sangguniang bayan member. Ma-attend lang sesyon pagkatapos sina mabalik sa Metro Manila. Kasi former SB member Eric Ray nagapanarabaho bilang profesor sa isa kakilala nga universidad sa Manila. Kung oras ang sesyon sang sangguniang bayan sang Banwait Malinaw, mapauli siya da sa Malinaw, ma-attend sa sesyon. Pagkatapos ang sesyon, mabiyahi siya pabalik sa Manila kaya may trabaho siya to. Temakon mo na, gakinuha sweldo. Sa sulod sang siyam kadag-on, gakinuha sweldo. Why nagatrabaho bilang sangguniang bayan member. Kung masiling ka mo sa akon nga tiga, tinder man siya sang sesyon, kaya mo man ang trabaho sang sangguniang bayan member, yeah. Pag magsiling ka nga public official ka, dapat all time, ara ka da sa banwa nga ron. Kaya kung may problema, kundi madali ka mabyan, mapangita, hindi mo silingon nga ti, isme member ka, sesyon lang ang kinahanglan mo tindiran. Tama balaron? Mga isyong dapat himay-himayin, bubusisiin, sapagkat walang takot. Prangkahan. Tinagsalig man lang to si SB member Eric Ray kay man ang mayor dati, ang mayor sang Banwait Malinaw nga si Mayor Juju Ikinya, perskasin niya ganing ipulo pasugtan lang, dugangan pa ni Vice Mayor Igoy nga ti halos kapamilya, gani bisan pa nga may ara problema, okay lang mga abyan. San mang sulok sa aklan, pinakikinggan, kapag may aksyon at balita, nakatutok agad. Oras sa Pilipinas, alas 6:36. Magabalik kita pagkatapos kilamang. Sini. Prangkahan. Prangkahan. Gusto mo ba magka-online internet nga abot kaya? O wait limitasyon sa data?
All access ang matuod nga fiber optic linya, magbida fiber gon para sa mga wais ag madiskarte natong mga kasimanwa. I-enjoy imo nga unlimited internet sa halagang 888 pesos kada buwan, makakonek hasta sa 8 nga ka-devices for 75 Mbps. Suwak gid para sa trabaho, online classes, gaming, online streaming, online shopping o pang-relax. Sigurado gid nga manami Rubida Fiber para sa tanan. Dahil sa bida, bukod man kinanglan rumagag ko nga budget para sa mabaskog ang madasig nga internet. Para sa dugang nga impormasyon, bisitahon na Rubida Business Center sa ASQ Building Capital Site Estancia Calibo, Aklan o di kaya sa andang Facebook page ro A6 Telecommunication Services o sa numerong 0997-914-8857 o 0963-911-0828. Working is fun if you have colleagues who treats you as a family. We do work and enjoy our coffee together. Sa kape, we only choose the low acid kag high source ang vitamin C and calcium nga MX3 coffee. Kapartner man sini ang MX3 capsule, cholesterol and fat-free, gani masaligan. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Ako si Mildy Pantinos, kag bilib ako sa MX3. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Fujidenzo believes that appliances are long-term investments, so it is very important to choose wisely. And what could be a wiser choice than using reliable, durable, and energy-saving appliances from Fujidenzo? Just like families and companies trusting Fujidenzo, you will see the difference when you upgrade your usual appliances to Fujidenzo HD inverter appliances. Fujidenzo, quality above all. Upgrade your home, upgrade your business with Fujidenzo, quality above all. Idol, may sakit kaya tang malupit. I got this, Rocky. Ako'y nabinat, ulo ko'y sumakit. Sakit ng katawan na may lagnat. Sabay-sabay man ang mga kuan-kuan. Rexidol Forte ang ating idol. Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Alagang Unilab yan. Paracetamol caffeine is a generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Whirlpool simplifies daily life with innovative appliances for laundry, cooking, and cooling. And at the heart of it all is the Whirlpool refrigerator, helping to keep your food fresh and your kitchen running smoothly day and night. With Whirlpool Zen Inverter technology, it cools efficiently and saves energy. Whirlpool, American innovation that works for your lifestyle. Making your world a little easier. Whirlpool. D3 Bio. Ato si Rico, isa ka radyo announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Ladula ang ginabatsyag sa lawas. D3 Bio. Ang D3 yung may VCO. Ang VCO yung may D3. DTX Coffee Mix. Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata. DTX Coffee Mix. Mga butika. Solusyon sa skin disease, DTX 500. Ang DTX 500 may yara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayos sang punggod kag rashes. DTX 500. Bakal na sa mga butika. Ninja Aqua Syrup. Ako si Sara Geronimo Guidicelli, singer, actor, and performer. Like any other instrument, I have to take care of my voice. Lalo na po, pag nafe-feel ko na scratching throat ko at magkakasakit, when I take Ninjom Aqua Syrup, it immediately soothes my throat, relieves hoarseness, cough, and it expels phlegm. Kaya I always have one in my bag and at home para prepared for any urgent need. Ninjom Aqua Syrup, my #1 choice. Ninjom Aqua Syrup, care for your lungs and throat. Available in all leading drugstores nationwide. Masarap na kainan ako ay nahuhumaling. Sa lasa ay di ka mapipitin. Masarap sulit sa suling tapsiderya. Masarap panalo at patok ang lasa. Masarap ang pares
tagumpay. Pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan. Merla Padriano, Lucena City. Gumanda na po ang kondisyon ko, kaya na po ng rice cooker. Tulog po kayo na lang sa akin, kaya po ako yung natutuwa. Pag po ako na ako ka po ang yung programa, tuwan-tuwa po ako. Ako yung natutumba noon lagi. Maya, ayun po, kasyaga ko po nung pag-inom ng rice cooker. Gumaling na po ako. Tapos po ako may gout, mayroon pang cholesterol. Yung gout po ninyo, nanay, yung sabi po ninyong gout? Wala na po. Wala na rin ang high blood. Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 + 1. Hey, craving for something Korean? Look no further. Tasty Korean, your one-stop Korean and Asian mart in Kalibo. From authentic groceries and snacks to K-pop goodies, shop in store or enjoy fast delivery straight to your door. Visit Tasty Korean at 043 Totingray Street, Kalibo, Aklan. Opens daily, Monday to Saturday, 9 a.m. to 6 p.m. and Sunday, 9 a.m. to 5 p.m. Or visit their Facebook page, Tasty Korean Kalibo. I'm grateful to have met good friends here at work. Our favorite bonding during breaks is ang amon coffee time together. And our coffee of choice, MX3 Coffee. It is a low-acid coffee and also a high source of vitamin C and calcium. On top of that, gabalon man ako sa MX3 capsule. Amo ining apon ka-partner everyday, kaupod sa proper diet and exercise. Ako si Mars Soriano, kagdiri na ako sa masaligan nga tunay, natural, kag original, MX3. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. DTX Coffee Mix. Ako si Igor Sampilar Capis. Wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sang akon utod na mag-inom sang DTX Coffee Mix. Manamit gid man kag healthy sa lawas. Mangod na batyagan kung nga nagpawang akon panulukan. DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. D3 Bio. Ako si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio nga makabulig sa paglig-on sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batyagan ko ang epekto nga nagpagsiklawas. D3 Bio. Ang D3 yung may visio. Ang visio yung may D3. Prangkahan. Prangkahan. Mabilis, matapang, walang preno sa serbisyo publiko. Prangkahan agad. Pabalik sa atong pagpangalagad, prangkahan, alas 6:46 ang aton oras. Naga-monitor na sa atong pagpangalagad si Locrito Nepomuceno. Salamat, sir. Naga-monitor man si Dinton Nakubuan sa aton pagpalayag. Aton nga mga amigos sa Barangay Hanlod sa Libakaw. Si Engineer Marlon Pilante nagapamati naman. Sir, good morning. Si Mr. Dan Tuason, ang akong amigo sa Barangay Utsando sa New Washington. Kag nagapamati man si Ma'am Connie Kalapati Ikasas. Wow, kita mo lang, no? Naila gid akong maghuluhampang sinang Kalapati nga ron. Mabilis, matapang, walang preno sa serbisyo publiko. Prangkahan agad. Aklanon man imaw, pero ato siya sa Balayan, Batangas, naka-istar makarano. Nagapamati kuno sila sa Energy FM. Thank you very much. Si Kagawad Jose Rinci Sorilia sa Barangay Poblasyon, Libakaw, naga-monitor man. Thank you, sir, sa pag-monitor. Nagaupod naman sa aton pagpangalagad si Jomer Soviaga. Salamat sa pagpamati sa Barangay Poblasyon Libakaw. Aba, mga Libakaw nun yung nakatutok ato na. Si Orlando Toles, Ma'am Norma Andes, nagapamati man sa aton pagpangalagad si Bensi Bisati. Partner, kumusta ka na? Okay. Tinakatutok sila sa aton pagpangalagad sa programa Prangkahan. Mga isyong dapat himay-himayin, bubusisiin, sapagkat walang takot. Prangkahan. Now, iban pa naton nga mga talalupang doon diri sa aton pagpalayag. Kaparihas ang akon ginpabutyag sa inyo, ginkasuhan na sang NVI, rayang mayor sang San Simon, Pampanga,
nga si Abudjo Punsalan Jr. Ini may kaangtanan sa ila ginhimo nga pagpangikil sa rayang kumpanya nga supposedly magapatindog sang andang negosyo sa San Simon, Pampanga. Mga biyan, rayang Real Steel Corporation. Di kundi kun magapatindog ka sang imo sining negosyo, kinahanglan mo magkuha sang business permit kag mayor's permit. Di kabalo ka man, dako nga kumpanya ining ginasugilanunan, kag magapatindog sila sang ilang factory sa duyong lugar sa San Simon, Pampanga. So kinahanglan anay nga makakuha sila banwa sang endorsement halin sa sangguniang panlunsod kay man syudad ang San Simon sa Pampanga. Tiyang mayor nagpabutiag nga way ka na sa magiging problema, ako nang bahala tanan. No? Kung anong benepisyo nga pwede mahatag sa imo sang syudad, itao namon sa imo. Provided kinahanglan ka anay magtao sa akon sang 80 milyones ka pesos. Mga isyong dapat himay-himayin, bubusisiin, sapagkat walang takot. Prangkahan! Kaya kung hindi ka magtao sang 80 milyones, pabudlayan ta ikaw. Mga biyan, no? Bisan matuod nga ti obligado kami nga magtao sa imo sang imo kinahanglanon, pero pandiferensyahan ka man sa gihapon. So mamroblema ka gid. Banwa. Tinagabot sa punto nga ti nakipag-ariglar rayang nagapanag-iya sang Real Steel Corporation sa kay Mayor Abudjo Punsalan Jr. Mga biyan. Ti sige 80 milyones matao kami sa imo, pero sa makara 30 milyones lang anay. Pag makuha na namon ang permit, mga biyan, pag matagaan mo na kami sang mayor's permit kag business permit nga pwede na magbukas ang amon kumpanya, kumplituhon na mo ang ginapangayo mo nga 80 milyones. Okay. Pagkabati ni mayor sa duyong impormasyon nga ginrelay sa iya sang iya mensahero, nga amuning nagserbi nga nagpatunga sa transaksyon. Di si mayor kundi doon nalipay na gid, kaya man may 30 milyones na nga mabaton halin sa Real Steel Corporation. Tano na tabo, nagpakig-angot gali ang gapanag-iya sining nasambit nga kumpanya sa National Bureau of Investigation. Ginreport niya ang ginahimo nga extortion activities sang mayor sang barangay o sang banwa sang siyudad sang San Simon, Pampanga. That is why gingkasa sang NBI ang entrapment operation, mga abya. Mabilis, matapang, walang preno sa serbisyo publiko. Prangkahan agad! Ang 30 million nga mark money gintao sang representante sang Real Steel Corporation kay mayor. Nalipat si mayor nga ti entrapment operation na gali, may mga NBI na sa palibot. Sang gin-receive nila ang 30 milyones, automatically nagwa na ang operatiba kag ginpusasan si mayor, mga abyan. Kaibahan ang iya sini external city administrator nga si Ed Ryan Dimla. Ginkasuhan sila sang kaso nga robbery extortion. Bangod gani nga Mariosep, 30 milyones, 80 milyones ang ginasugilanunan kadako-dako nga kantidad. Pagbayular sang Acta Republica 293, pagbayular sang Article 293 sang Revised Penal Code, kag violation sang Anti-Graft and Corrupt Practices Act, Republic Act 3019, illegal possession of firearms, Republic Act 10591. Kaya kundi mamay mo, bangod sang imong pagpangunyadi, bla? Madalagan ka matuod, kay gusto mo magserbisyo sa pumuluyo. Pero,
second priority lang ang pagserbisyo sa pumuluyo. Ang first priority iya kung paano makapangwarta gamit ng posisyon. Mga isyong dapat himay-himayin, bubusisiin, sapagkat walang takot. Prangkahan. Do parihas balabanwa nga nag-invest ka? Okay, bisan maggasto pa kita sang 50 milyones or 100 milyones para magdaog lang kita sa eleksyon, wala na problema, mabawi tagihapon. Mga biyan, parihas ang ginhimo sining mayor, mga biyan sang San Simon, Pampanga. Nasuno sa iya nag-abot-abot sa 125 million ang iya gingasto para magdaog. Tiyamakon mo na, may ara dako nga kumpanya nga luyag mag-establisar sang ila negosyo. Mga biyan, sa duyong nasambit nga lugar nga nasakupan ni Mayor, di ginapangayuan ka 80 milyones para wala problemang imo pag-establisar sang imo negosyo. Tama na? Tibod sa lingon, nagkapital rayang Mayor nga ra para magdaog sa eleksyon para magamit niya sa iya pagpangwarta. Si Mayor Abudjo Punsalan Jr., mga biyan. Mga isyong dapat himay-himayin, bubusisiin, sapagkat walang takot. Prangkahan. Di madamo ni siya. Siling gani, hindi lamang si Mayor Abudjo Punsalan Jr. ang nagahimo sang kaparihas ini. Diri sa aton sa Aklan na tabo mani. Sa Libakaw, di ba? Natandaan nyo? Si Charito Nabarosa, si Vincent Nabarosa, ginkasuhan sang kaso kriminal kag administratibo. Bangod sang ila ginhimo mga abyan. Ngati may ara nga nagdaog nga kontraktor sa ginpabiding nga project sa Libakaw. Nga kung siin, ginpangayuan nila sang SOP nga 10% ang kontraktor. Sa mamalibad ang kontraktor nga magtao sang ila ginapangayo nga SOP, ginpadiferensyahan nanda. Natandaan nyo pa ang istorya sini? Kung nga ang kaso administratibo nga ginpangatubang sining mag-amay, mayor kag vice mayor sang Banwa Itnibakaw, gindesisyonan, sang ombudsman Visayas nga kunsiin, ginpahalin rayang mayor kag vice mayor sang Libakaw sa ila mga katungdanan. Mga isyong dapat himay-himayin, bubusisiin, sapagkat walang takot. Prangkahan. Amo ni ganing ginasiling ko, ngati second priority lang ang pagpanerbisyo sa banwa. Ang first priority kung paano sila makapangwarta. Di ba? Nagdaog sa bidding ang kontraktor. Ang tanan nga proseso ginsunod. Pero bangod kay way magtaos ang ila ginapangayo nga 10% nga SOP, ginpadiferensyahan ang kontraktor para hindi ma-award sa iyang project kag mai-award sa iban. Maitao sa iban nga mga kontraktor nga ti nagatao ya sang 10% nga ginapangayo nanda. Tama balaron? Tikita mo ang desisyon sang Ombudsman Visayas. Dismissal from the service. Mabilis, matapang, walang preno sa serbisyo publiko. Prangkahan agad. Hindi lang kaso administratibo, may ara pa kaso kriminal. Kung matandaan nyo, may ara warrant of arrest nga ginpapanaog ang korte kontra kay Vice Mayor Charito Nabarosa sang Banwa Itnibakaw. Ngati nag-voluntary surrender sanda sa korte. Mga biyan. Kita mo na, makahuluya, bla. Elected government official. Nagpapili ka kay luyag mo serbisyuhan ng imo mga kasimanwa. Pero pakuno-kuno lang. Nga gusto mo sila serbisyuhan pero may ara kaya mayormente nga interes kung nga gusto mo mag-mayor, gusto mo mag-vice mayor, gusto mo mag-governor, gusto mo mag-congressman, mga biyan. Hindi niya prioridad ang pagserbisyo sa tao, kundi ang prioridad rin kung paano makapangwarta gamit ang imo posisyon sa gobyerno. Mga isyong dapat himay-himayin, bubusisiin, sapagkat walang takot. Prangkahan. Amuning dako nga kamatuuran nga hindi naton pwede taguon.
kag kabay pa nga magpadayon ini. Kabay pa nga may ara gihapon nga magkaisog nga magsugid sa mga otoridad, sa rayang mga abusado nga mga public servant, mga abyan. Mga isyong dapat himay-himayin, bubusisiin, sapagkat walang takot. Prangkahan. Nagapakigupod na sa aton pagpangalagad si retired Lieutenant Matwakan. Good morning, sir. Si Mangdong nagaupod na sa aton pagpangalagad. Pa-shout out po si Jason Doming kag si June Rojas. Nagapamati sa programa ta. Si Regina Pantohan Naig nagapakigupod man kag si Janjan Dahan, si Mili Surilia, no, nagapakigbahin naman sa aton programa. Tido walang alang na gid ang oras ta. Nagapasalamat ako sa inyo pagpakigupod sa karon nga edisyon sang pagpalayag sang programa Prangkahan. Kag kabay pa padayon kamo nga magaupod ka magasubaybay sa aton pagpalayag. Ang programa ta Prangkahan, Lunes to Biyernes, nagasugod ang programa ta alas 5:30 kag matapos ini sa oras nga alas 7 itagahon. Sa pangalan sang tananta nga mga kasimanwa nga nagpakigupod sa aton, salamat din. Partner ko sa technical side, sa gihapon ako ang inyo kasimanwa, Carlo Padilla Asturias. Tubtob sa liwat nga pagpangalagad. Good morning and bye-bye! Matapang, walang preno sa serbisyo publiko. Prangkahan agad! Prangkahan. Prangkahan.